Pinagpaliban muna ng Kamara ang pagdinig sa mahigit 2 billion pesos na proposed budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Sa hearing kasi kahapon, nagkainitan sina Vice President Sara Duterte at ilang kongresista dahil hindi niya sinasagot ang mga tanong tungkol sa 125 million pesos na confidential fund na ginastos ng OVP noong 2022. Base kasi sa report ng Commission on Audit, mahigit 73 million pesos ng pondo ang dinisalaw o nakitang may irregularidad sa paggasta. Pero giit ng bise na isumite na nila ang lahat ng kailangang dokumento para rito. Wala na rin daw confidential funds sa hinihingi nilang budget sa 2025 kaya hindi na raw dapat ito pinag-uusapan. Dahil dito, tumanggi na siyang sagutin ang iba pang tanong ng mga mambabatas tungkol sa issue. Napikon tuloy ang mga kongresista kaya pina-defer ang hearing at itutuloy na lang sa September 10. Humihingi po. Basa-basa po. Sige. Umarangkada na ulit ang pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa issue ng pogo at iligal na droga. Inaasahang haharap muli ang nasa kustodiya ngayon ng Kamara na si Cassandra Leong. Siya ang kasama ni Sheila Leal Guo na nahuli sa Indonesia at dawit din sa operasyon ng ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Bukod kay Ong, una nang humarap sa pagdinig ng Senado kahapon si Sheila Guo. Dito niya idinitalye kung paano sila sumakay ng van ni na Alice at Wesley Guo mula sa Tarlac at nagpalipat-lipat ng bangka hanggang makarating sa Malaysia. Kinumpirma rin niya sa hearing na magkaiba sila ng tatay ni Alice Guo. Pero hindi niya alam kung nasaan na ito ngayon. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nasa Jakarta, Indonesia, si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Sabi ni BI Commissioner Norman Tansingco, mula Batam ay lumipat ng Jakarta si Guo. Kaugnay niyan, makakausap natin si Bureau of Immigration spokesperson, Dana Sandoval. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po sa inyo. Base po sa nakuha niyong report, Ms. Dana, kailan lumipat si Alice Guo sa Jakarta at ano yung sinakyan niya papunta rito? Yes, mukhang doon po sa monitoring natin with Indonesian authorities around the same time na umalis po si Sheila Leal Guo doon sa Batam ay doon po lumipat ng Jakarta itong si Alice Guo. Doon din po sa pagkakadescribe ni Sheila doon sa mga pangyayari. Naghiwa-hiwalay po sila at balak po sana nila na bumalik ng Singapore kung saan mukhang meron po silang kakilala doon, kakuntsaba, na nag-a-assist po sa kanila while they are in Singapore. It seems like around this time, Alice also traveled via airplane, a domestic flight from Batam Island all the way po to Jakarta. So, pero hindi po na monitor or nahuli considering na dumaan po siya ng airport? Doon po sa kanila, ang kausap po natin na law enforcement is immigration. So while the subject is still inside the country po, hindi pa po nila kinukuha. But any attempt to leave the country or cross po yung borders, kagaya po ng ginawa ni Sheila, at ni Cassandra, doon po sila magkakaroon ng jurisdiction and they would be able to return Alice and her brother immediately to the Philippines. So pwede siyang magpaikot-ikot na lamang po sa loob ng Indonesia? Mukhang lumiliit na po yung mundo ni Alice kasi of course limited din ang time natin. Kung hindi po ako nagkakamali, just 30 days ang ating allowed stay in Indonesia as Filipinos na visa-free. So may time limit po yan na umaandar. And if she is not able to depart the country by that time, dagdag pa po yan sa rason para hulihin at i-deport po siya ng Indonesian immigration. Sa ngayon po, Indonesian immigration has information that she is considered illegal alien in their country because of misrepresentation. Meron siyang Philippine documents, meron din siyang Chinese documents, and alam po nila yung mga kaso na kinakaharap po nila dito sa Pilipinas. So yun po ay labas na nga po hanggat hindi dumadaan sa immigration, wala pong authority
ang immigration po doon. So ngayon, not sure if you'd be able to ma-answer this, Ms. Dana. So DOJ na po ang dapat naman para dun sa Um, authorities doon habang gumagalaw-galaw siya sa loob. Yun ang dapat tumutok at makipag-coordinate po ang ating Department of Justice sa kanilang kapulisan. Hindi po natin siguro masagot because of course they have their own laws Yeah. and their own law enforcement. But of course yung Indonesian immigration, which is our counterpart po, nag-commit to return itong mga individual na ito if encountered sila sa mga paliparan. And tinutugis din nila, masasabi natin. Kasi tingin natin, ma'am, yung pag-uwi, yung pag-attend po ni Sheila at saka ni Cassandra, na tumawid po pabalik ng Singapore from Batam Island is testing the waters. Gusto nilang malaman kung ano yung posibleng mangyari kay Alice once dumaan siya or dumaan sila sa Indonesian immigration. At ngayon nakita na nila na kapag dumaan sila ay nakaabang na ang Indonesian immigration. So lumiliit na po ng lumiliit yung mundo nila. They're inside Indonesia already. They are unable to just simply cross the border doon, lumipad or take flight to any other Asian country because the immigration authorities there is on the lookout for them already. Sa Senate hearing kahapon, kaugnay po sa pagtakas ni Guo, sinabi ni Senator Raffy Tulfo na malinaw na may immigration crisis sa Pilipinas. Ano po ang aksyon dito ng BI? Ano rin po ang inyong reaksyon doon po sa sinabi ni Senator Tulfo? Well, ito po ay isang valid observation ng ating lawmakers at talagang dati na po natin din nire-raise ito na merong mga areas na maaari pong umalis ng bansa illegally without undergoing proper inspections, kagaya po yung mga tinatawag na backdoor. In fact po, nire-report natin na merong mga victims of human trafficking that are repatriated from scam hubs in Myanmar and Cambodia na nalalaman po natin through the back door nagsisialisan, similar dun sa ginagawa nito, circumventing immigration procedures kung saan po immigration is we all know po immigration is found in formal ports sa mga paliparan po and formal seaports but not doon sa mga baybay dagat and kagaya po nung kay Sheila sa loob ng isang resort na in Zambales allegedly siya umalis. Sa isang panayam po, mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi po na may mga taga-immigration ang nasa likod ng pagtakas ni Guo at tukoy na raw po ang mga ito. Ano po ang statement dito ng BI? Yes, we are happy po na talagang tinututukan po ng national government itong problema na ito. We are also very willing to submit to the Office of the President as well as the Department of Justice all the information that we have about possible people that might be in connivance dito po kay Mayor Alice Guo. Kasi alam natin na yung dinaanan po niya na ganon, hindi yan basta-basta na parang basta ka na lang pupunta doon at maghahanap ng bangka. May nag-arrange niyan. Napaka-elaborate po ng scheme para itong pang-pelikula na ang dami niyang titalunan na bangka, nilipatan na bangka. Very elaborate po yung scheme at hindi ito basta-basta pwedeng i-book lang ng kung sino-sino. So this elaborate scheme is definitely arranged by someone during their escape. Maaring may tumulong, nag-advise, merong pumikit, merong look the other way at gusto po natin malaman whether it be from the immigration, from other government agencies, or from private entities, lahat po ng related dito sa kasong ito ay mahuli at humarap din sa patong-patong na kaso. Doon po sa sinasabing possible or tukoy na yung mga taong ito, ilan po ang pinag-uusapan natin dito, Ms. Dana? Siguro po mas marapat po na Department of Justice ang magbigay ng information. But the information that we have in terms of the methods that were used by Alice Guo and her siblings and Cassie Leong were forwarded to the Department of Justice and the NBI. Ang NBI po ang nagtuloy ng investigasyon. At sa tingin po natin during the inquest proceedings nung dinala po sila sa NBI, maaaring nakapagbigay ng mas marami pa pong information. Itong si Sheila at saka si Cassie doon po sa NBI operatives
that are helping doon sa investigation. Kung sino yung mga malalakas ang loob at na mga tao na tumulong po sa kanila. Pero ang involved po ay Bureau of Immigration at bagamat sabi nyo nga po NBI at DOJ, pero I'm sure you were informed. Alam po ng inyong ahensya kung sino-sino po itong posible or tukoy na na-involve po. We have yet to receive information po from the Department of Justice with regards to the investigation of the NBI. But ready po tayo to give the appropriate information kung may kinakailangan pa po sila in terms of prosecution doon sa mga involved, whether it be from BI or from other government agencies. Marami pong salamat sa inyong oras, Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration.